Magpaparehistro pala muna ako ng motor mga idol. Ngayon dito muna tayo sa smoke emission. Kailangan natin muna magkuha ng smoke emission. Pero before kayo magkuha ng smoke emission mga idol, yung motor ninyo is kailangan nyo muna kumuha ng insurance. Sa akin pala mga idol, sa Cebuana ako kumuha ng insurance kasi mas pababa. Pagkatapos dito sa smoke emission, proceed na tayo dun sa LTO. So yun mga idol, natapos na tayo dito sa LTO. Ay sa smoke emission. Doon naman tayo sa LTO. Dadali na natin sa LTO kasi nakabili na tayo ng insurance. Tapos ngayon naka-smoke emission na tayo, nakakuha na tayo nito. Ayan. So ito yung smoke emission natin mga idol yan. Dadali natin to sa LTO para doon na tayo next step. Kasi may insurance na tayo tapos smoke emission, doon na lang to. So let's go muna tayo. Pililaban natin tapos dito tayo sa LTO yan. And dito, tapos i-check nila to ulit kasi kanina na-check na to yung motor natin. So lang yung pasok ko kami sa loob. So yung mga idol na, dito na tayo ngayon sa loob ng LTO. Yan, tapos doon yung 14 yan, yung sa cashier. Tapos dito yung entrance nila kanina yan sa kabila. So yung papel pala natin mga idol, nandun na sa kanila. Tapos ngayon waiting na lang tayo na tawagin yung pangalan natin mga idol. Para pag tinawag na ito yung pangalan natin is magbabayad na tayo. Tapos okay na ito kaagad pag nabigay na nila yung OR sa atin. So yun mga idol, dito natin sa labas. Tapos na tayo magparehistro mga idol. Tapos na rin tayo magparehistro mga idol. Pauwi na rin tayo. So ikikwento ko lang sa inyo mga idol kung magkano po yung mga nagastos ko doon sa pagpaparehistro ng motor natin. Yung first step pala doon mga idol, yung ginawa natin is bumili muna ako ng insurance doon sa Cebuana. Kasi mas mura doon pagka bumili ka ng insurance. Yung binayaran ko pala doon sa insurance mga idol, 300.40. Yung 300.40 mga idol, para lang yun sa motor mo kasi insurance yun. Tapos dumagdag lang ako ng 150. Yung 150 naman para sa sarili mo mismo mga idol. Yung nakapangalan sa'yo mismo, yung ikaw mismo yung naka-insured, yun yung dagdag na 150. Kaya bali yung binayaran ko doon 450. Yan yung first step natin doon sa Cebuana. Tapos yung second step naman natin mga idol, punta ka na sa smoke emission. Yung binayaran ko pala doon sa smoke emission mga idol, halagang 400 pesos. Pagkatapos na rin sa smoke emission mga idol, punta ka na rin doon sa LTO. Yun yung madadalin mo, yung Xerox ng ORCR mo, tapos yung kopya ng insurance at saka yung kopya ng smoke emission, yun dadali mo sa LTO. Tapos bibigay mo na doon mga idol kasi gagawin doon mga idol, i-check pa yung motor mo, i-check nila yung mga busina, i-check nila yung signal light kung gumagana, starter, tapos yung ilaw mo, yung high and low, i-check nila yung mga idol. Pagka pumasa ka na doon sa check mga idol, po-forward na nila yun sa loob yung papel mo. Tapos maghintay ka na lang na tatawagin yung pangalan mo. Tapos ibibigay na sa iyo yung bagong OR. Yung binayaran ko pala mga idol sa loob sa LTO, yung binayaran ko doon halagang 376.75. Kaso may 120 to siya kasi sa delinquent registration. Late kasi ako nagparehistro mga idol. Lumagpas ako ng isang buwan bago magparehistro. Kaya nagkaroon ako ng penalty halagang 120. Pero kasama na yung 120 mga idol, yung binayaran ko dun is 376.75. So hanggang dito na lang video ko mga idol. Sana nakatulong dito yung mga video sa inyo, lalo na kung gusto niyo magparehistro tapos hindi pa kayo marunong kung paano magparehistro mga idol ng motor ninyo. So yun lang gawin niyo mga idol. Una, kukuha muna kayo ng insurance, tapos smoke emission. Pagkatapos ng smoke emission, dadalhin mo na sa LTO mga idol. At siguraduhin nyo lang mga idol na yung motor ninyo is yung stock pa. Kasi mayroon minsan checker ng LTO, yung inspector na stricto talaga. I-check nila yung mga ilaw mo, kung magana talaga, brake light, yung starter mo, tapos yung signal light, i-check nila lahat yung mga idol. So maraming salamat mga idol. Hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat ulit sa mga nanonood, saka sa mga sumusuporta mga idol.